Magpakabait ka lagi Nakangiting wika ng 17 taong gulang na si Mara sa 9 taong gulang na batang lalaki sa harap niya. Do you really have to go, Ate Mara? Nakasimangot na tanong sa kanya ni Austin. 2 buwan na nakalilipas mula nang maging yaya si Mara ng 9 taong gulang na si Austin. Anak si Austin ng amo ng kanyang ina na si Atty. Augusto Sevilla. Solong anak si Austin at maagang naulila sa ina. Dahil abala ang ama nito sa trabaho, ay tanging kasambahay at tagapag-alaga lang ito ang madalas nakasama nito sa bahay. Nang magkaroon ng emergency ang yaya ni Austin at kinailangan nitong iwan ng alaga upang umuwi sa probinsya, ay nagpahanap si Atty. Sevilla sa sekretarya nito na siyang ina ni Mara ng pansamantalang magiging tagapag-alaga ng anak nito. Nagkataon na bakasyon ni Mara sa eskwela, kaya nakiusap siya sa ina na siya na lang ang ipasok nito bilang temporary yaya ni Austin. Bukod sa gustong makaipon ni Mara ng pera sa murang edad, ay malapit siya kay Austin. Kapag isinasama siya ng ina sa bahay ng mga Sevilla, ay madalas niyang makausap ang batang lalaki. Parang nakababatang kapatid na ang turing niya rito. I'm sorry, Austin. Kailangan naming umuwi ng Cebu. Maso yung wika niya sa batang lalaki. Isang linggo nang nakararaan mula nang mag-resign ng ina ni Mara bilang sekretary ng ama ni Austin. Permanente kasi nga na-assign ng ama ni Mara sa Cebu, kaya napagdesisyon na ng mga magulang na umuwi sa naturang probinsya na siyang hometown rin ng kanyang ama. I will miss you, Ate Mara. Will I see you again? May halong lungkot na tanong ni Austin. Ngumiti si Mara at marahang ginulo ang buhok ng batang kaharap. Sa loob ng nakalipas na 2 buwan ay lalo siyang napalapit dito. Oo naman, we will see each other again. I will look forward to that. Siguradong malaki ka na kapag nagkita tayo ulit. But I'm a big boy now. I can take care of myself na nga Nakangusong sagot ng batang lalaki. Bahagya siyang natawa. Really? If you're really a big boy now, bakit ayaw mo akong paalisin? Because it's you. You're different from Yaya Perla. Anito na ang tinutukoy ay ang yaya nito mula pagkabata. I like you a lot, Ate Mara. Oh, ang sweet naman ng alaga ko. Nangingiting sagot niya kay Austin bago pabirong kay Roth ang may katambokang pisngi nito. Nang bitiwan niya ang pisngi ng alaga ay niyakap siya nito. Halos 1 minutong nakayakap sa kanya ang batang lalaki bago ito humiwalay at sinalubong ang mga mata niya. When I grow up, will you marry me, Ate Mara? Nanlaki ang mga mata ni Mara sa sinabi ni Austin. Austin, you can't say things like that. Saway niya rito. Why? What's wrong? Inosenteng tanong ni Austin. I like you, Ate Mara, so I want to marry you someday. You're still young, Austin. You can't ask people to marry you, okay? Especially girls older than you. But you're only 8 years older. Nakangusong katwiran nito. Mas matangkad ka sa akin now, but soon I will be taller than you. Muling sumeryoso ang mukha ng bata kasabay ng paghawak sa kamay niya. When I grow up, I will look for you. Then I will marry you, Ate Mara. Remember that? Ibinuka ni Mara ang bibig para magprotesta sa idineklara nito. Subalit sa huli ay isang mahinang tawa na lamang ang isinugot niya sa batang kaharap. Okay, I will remember that. Tumatangong sagot niya. Hindi sineseryoso ang mga sinabi nito. Good. Malaki ang ngiting sagot ni Austin. Hinawakan nito ang magkabilang balikat niya. Pagkatapos ay isang halik ang iginawad nito sa pisngi niya. Take care, Ate Mara. Remember my promise, okay? Yun ang huling katagang iniwan sa kanya ni Austin bago siya tumungtong palabas sa mansyon ng mga Sevilla. Hindi natapos ang linggong yon, lumipad ang buong pamilya ni Mara sa Cebu kung saan sila permanenteng maninirahan. Doon na rin ipinagpatuloy ni Mara ang kanyang pag-aaral. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakagraduate na rin si Mara sa kursong Information Technology. Ilang taon din siyang palipat-lipat ng trabaho, hanggang sa mapirme siya sa isang kilalang IT company sa Cebu City. Saan ka naman ngayon pupunta sa birthday mo, Mara? Tanong kay Mara ng kaibigan at katrabahong si Jackie. Pauwi sila ng kaibigan mula sa trabaho. Isinabay siya ng babae sa sasakyan nito dahil kasalukuyang nasa kasa ang kotse ni Mara. Dito lang siguro ako sa Cebu sa birthday ko. Wala akong mapag-iiwanan kay Matcha. Sagot niya sa kaibigan na ang tinutukoy ay ang kanyang alagang pusa.
Simula na makapagtrabaho si Mara ay naging tradisyon na niya ang magbakasyon kapag birthday niya. Nataon din kasi na regular holiday sa Pilipinas ang petsa ng kaarawan niya. Last year ay sa Taiwan siya nag-celebrate ng birthday. Pinag-iipunan talaga niya yon. Sa darating na kaarawan ay wala siyang planong umalis ng Cebu. Tulad ng sinabi niya kay Jackie, wala siyang mapag-iiwanan sa alagang pusa. Mag-isa lang sa bahay si Mara dahil kasalukuyang nasa Australia ang mga magulang niya. Naroon ang mga ito para magbakasyon at bisitahin ng tiyahin niyang doon nakatira. 3 buwan ng mga magulang sa naturang bansa. Mag-bar na lang tayo sa birthday mo. Malay mo, finally, makahanap ka na ng potential boyfriend. Sumulyap sa kanya ang kaibigan mula sa driver's seat ng sasakyan. Sa bar talaga? Sa tingin mo makakahanap ako ng matinong lalaki doon? Oo naman. Tingnan mo yung fiancé ni Sarah. Sa bar niya nakilala yun, di ba? Anito na ang tinutukoy ay isang katrabaho nila. Ikaw naman kasi masyado kang choosy sa lalaki. Maayos naman yung mga inirereto ko sa'yo pero wala kang nagugustuhan ni isa. Anong magagawa ko kung wala talaga akong magustuhan sa kanila? Ayoko namang pilitin ang sarili ko. Sa edad na 32 ay hindi pa nagkakanobyo si Mara. May mga nanligaw naman sa kanya at ilan sa mga yon ay sinubukan niyang kilalanin at i-date. Subalit ni isa ay wala siyang nagustuhan at ginawang nobyo sa mga ito. Hindi ka ba nag-worry, Mara? Baka tumanda kang dalaga. Iiling-iling na wika ni Jackie. Mas mabuti pang tumanda akong dalaga kaysa magsettle ako sa lalaking hindi ko mahal. Kibit-balikat na katwiran niya sa kasama. Bahala ka nga. Anyway, excited na ako sa bagong magiging manager natin. Sana kasing bait din ni Sir Mike. Ani Jackie. Bukas ng umaga ay makikilala nila ang bagong manager nila sa trabaho. Nag-resign kasi ang dating manager nila na si Sir Mike dahil gusto nitong lumipat sa Maynila. Sana rin gwapo para ganahan ako magtrabaho. Nakangising pagpapatuloy pa ni Jackie. Kung makapagsalita ka parang wala kang asawa. Komento ni Mara sa kaibigan. Last year ay nagpakasal ang babae sa long-term boyfriend nito. Kahit naman kasal na ako, may mga mata pa rin naman ako para maka-appreciate ng magagandang likha ni Lord, no? Paano ka naman nakakasiguro na lalaki ang bago nating manager? Narinig ko kasi kay Sir Mike bago siya umalis kahapon. Sabi pa niya, 25 years old lang daw yung bagong manager at kakilala ni Mr. Buenafe. Anito na ang tinutukoy ay ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Really? Ang bata naman niya. Hindi kaya naging manager kasi kakilala lang ng CEO? May pagdududang tanong niya. I guess we'll see about that. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa tapat ng bahay ng mga magulang. Nagpasalamat si Mara kay Jackie bago siya bumaba ng kotse nito. Pagpasok niya sa bahay ay napangiti siya nang salubungin ng alagang pusa. Pagkatapos maghapunan ay sandaling nanood ng TV si Mara bago nagpahinga. Kinabukasan, tinanghali siya ng gising dahil nakalimutan niyang i-charge ang cellphone niya at hindi yun nag-alarm. Kaya naman nagmamadali siya papasok sa trabaho. Ngayon darating yung bagong manager namin. I can't be late today. Wika ni Mara sa sarili habang nasa biyahe. Pasulyap-sulyap siya sa suot na relo. Pagbaba niya ng jeep sa IT Park na isang business center sa syudad kung saan matatagpuan ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, ay tumakbo siya para makarating sa gusali ng JT Technologies. Subalit dahil sa pagmamadali ay hindi sinasadyang nabunggo siya. Oh, I'm sorry. Wika ni Mara sa lalaking nabunggo niya sa lobby ng gusali. It's fine. Are you okay, miss? Nag-angat ng tingin si Mara sa may-ari ng boses na nagsalita. Ganoon na lamang ang kusang pag-awang ng mga labi niya nang tumambad sa kanya ang gwapo nitong muka. Yun na yata ang pinakagwapong muka ng isang lalaki na nasilayan niya sa tanang buhay niya. Miss, are you okay? Untag sa kanya ng lalaki sa malalim na boses. Bigla ay natauhan si Mara. Yeah, I'm fine. I'm sorry again. Wika niya sa lalaki bago ito nalagpasan para dumiretso sa elevator. Subalit tila minamala si Mara ng araw na yon dahil lahat ng elevator ay okupado, maliban sa elevator na eksklusibo para sa mga may matataas na posisyon sa kumpanya. Are you in a hurry, miss? Napabaling si Mara sa lalaking nabunggo niya. Nakita niyang dumiretso ito sa executive elevator. Kung ganoon ay may mataas na posisyon pala ito sa kumpanya.
Sabay ka na sa akin. Pagpapatuloy ng lalaki bago siya makasagot dito. Ngumiti ang lalaki sa kanya at tila nang hina ang mga tuhod ni Mara sa ngiting yun. Kung sa bagay ay mukha itong elegante sa puting long sleeve at slacks na suot nito. Hindi na po sir. Nahihiyang sagot ni Mara. Nanatiling nakangiti sa kanyang lalaki. Come on, it's fine. I don't mind. Sa sinabing yun ng lalaki ay nagpasya na si Mara na sumabay rito. Bukod sa ayaw niyang malit, ay aminado din siyang gusto pa niyang makasama ang lalaki. Thank you, sir. Usal ni Mara pagpasok sa elevator. Sa 16th floor ako. Sambit niya. Doon din ako. Nakangiting baling sa kanya ng lalaki bago pindutin ang tamang button para sa palapag na pupuntahan nila. Napakurap si Mara sa sinabi ng kasama. Isang realisasyon ang nabuo sa isip ng dalaga. 16th floor ang palapag ng IT department kung saan siya nagtatrabaho. Napabaling si Mara sa katabi. Sir, ikaw yung bagong manager ng IT department? Yeah, ako nga. Taga-IT department ka? Nakangiting sagot nito. Wala sa sariling tumango siya dito. Nice to meet you, sir. Habang nakatingin si Mara sa lalaki ay hindi niya napigilang hindi alalahanin ang napag-usapan nila ni Jackie kahapon. Nagkatatoong hiling ni Jackie. Mukhang hindi lang mabait ang bago naming manager. Ubod pa ng gwapo. Wika ni Mara sa isip. Nice to meet you too, miss. What's your name? Tumikim siya bago ngumiti rito. Maria Lina Santos, sir. Mara for short. Senior analyst ako sa department. Lumuwag ang ngiti ng lalaki habang nakatingin sa mukha niya. Maria Lina, you have a nice name. Bagay sa'yo. Nag-init ang mga pisngi ni Mara sa sinabi ng kasama. Sa buong buhay niya ay yun ang unang beses na naapektuhan siya ng ganoon dahil sa simpleng pamumuri ng isang lalaki. Thank you, sir. Habang patuloy na nakatingin si Mara sa mukha ng bagong manager, ay napagtanto niya na tila pamilyar to sa kanya. Pakiwari niya ay nakita na niya ito sa kung saan. You're staring at me. May dumi ba ako sa mukha? Tila naaaliw na tanong ng lalaki kay Mara. Mabilis na umiling-iling ang dalaga. Wala sir. Gustong itanong ni Mara kung anong pangalan ng bagong boss. Subalit bago pa niya magawa yun ay huminto ng elevator sa 16th floor ng gusali. After you, Maria Lina. Nakangiting wika sa kanya ng lalaki. Muli ay nagpasalamat si Mara bago lumabas ng elevator. Pakiwari niya ay lumulutang siya habang naglalakad patungo sa desk niya. Hindi maalis sa isip niya ang mukha ng bagong manager. Bakit muntik ka nang mali? Bungad na tanong sa kanya ni Jackie pagdating niya sa desk niya. Magkatabi sila ng workstation ng kaibigan. Hindi ako nakapag-alarm. Wala sa sariling sagot niya sa babae. Hoy Mara, okay ka lang ba? Bakit parang wala ka sa sarili? Nakasabay ko yung bagong manager natin sa elevator. Sa sinabi niya ay namilog ang mga mata ni Jackie. OMG, kamusta? Gwapo ba? Saktong pagkasabing yun ni Jackie ay narinig nila ang pamilyar na boses ng CIO o Chief Information Officer ng kumpanya. Good morning everyone. Sabay-sabay silang bumaling sa unahan kung saan nanggaling ang tinig. Mula roon ay natanong nila ang CIO na si Mr. Sandoval. Katabi nito ay ang bagong manager na nakasabay ni Mara sa elevator. OMG, ang gwapo nga Mara. Mahinang anas ni Jackie sa tabi niya. I know. Sagot ni Mara habang nakatingin sa lalaki. Gumala ang mga mata ng binata at nagtama ang tingin nila. Hindi sigurado si Mara kung tama bang nakita niyang kislap sa mga mata ng lalaki o imahinasyon lamang yun. Everyone, I would like you to meet your new manager, Mr. Austin Blake Sevilla. Natigilan si Mara sa pangalang sinabi ni Mr. Sandoval. Did I hear it right? His name is Austin Blake Sevilla? Wika ni Mara sa isip. Isa lang ang kilala ni Mara na may pangalang Austin Blake Sevilla. At iyon ang batang lalaking inalagaan niya sa Maynila noon. Oh my God. Mahinang sambit ni Mara. Kaya pala pamilyar sa kanyang mukha ng lalaki. Mr. Sevilla, please introduce yourself to everyone. Wika ng CIO kay Austin. Nakangiting humarap sa lahat ang bagong manager bago ito nagsalita.
Good morning, everyone. Like what Mr. Sandoval said, I'm the new manager of this department. My name is Austin Lake Sevilla. I am a product of MIT University in the States, and I worked in Google before I decided to go home here in the Philippines. I guess that's all. I hope we'll have a cooperative and a harmonious relationship. Iginala ni Austin ang mga mata sa mga empleyado bago yun huminto kay Mara. Oh, by the way, I hope you don't mind if I ask everyone to introduce yourself to me. Gusto kong i-familiarize ang sarili ko sa mga pangalan nyo. Isa-isang nagpakilala ang mga katrabaho ni Mara habang si Mara ay patuloy na nakatingin lang kay Austin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ang batang lalaking inalagaan niya noon ay nasa harap niya ngayon. At ito ang bagong boss niya. He looks every inch of a man now. Ang gwapo-gwapo na niya at ang tangkad. Wika ni Mara sa isip. Habang pinagmamasdan ng lalaki sa harap, ay isang realisasyon ang sumagi sa isip ng dalaga. Tinanong ni Austin ang pangalan niya kanina. Kung ganun ay hindi siya naaalala ng binata? Tila bumigat ang puso ni Mara sa realisasyong yun. Hi sir, my name is Jacqueline Oligario, but everyone here calls me Jackie. Pakilala ng katabing si Jackie kay Austin. Noon lang namalaya ni Mara na nasa harap na nila ng kaibigan ang bagong boss. Nice to meet you, Jackie. Nakangiting wika ni Austin sa kaibigan bago ito kinamayan. Sa kanya bumaling si Austin pagkatapos nitong bawiin ng kamay kay Jackie. Hindi maintindihan ni Mara kung bakit bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya nang muling magtama ang mga mata nila ng lalaki. Bago pa siya makapagsalita ay naunahan na siya ni Austin. Maria Lina, right? Do you want me to call you Mara? Nakangiting tanong nito. Napalunok siya bago tumango. Okay lang naman, sir. Akala ni Mara ay kakamayan din siya ni Austin. Subalit ngumiti lang ito bago bumaling sa iba pang katrabaho niya. Ilang sandali pa ay natapos ang pagpapakilala ng buong department kay Austin. Pagkatapos ideklara ng lalaki na magkakaroon sila ng meeting after lunch, ay pumasok na ito sa pribadong opisina nito. Bakit ganoon ang reaksyon mo kay Sir Austin? Masyado ka bang nagwapuhan, Mara? Wow, first time yan ah. Baling kay Mara ng kaibigang si Jackie. Kilala ko si Sir Austin, Jackie. Sagot niya sa babae na siyang nagpalaglag sa panga nito. Really? Paano mo siya nakilala? Kwento ko later. Tanging sagot niya sa kaibigan bago nagsimula sa trabaho. Sa kabila ng mga nangyari ay pinilit ng dalaga na mag-concentrate sa trabaho. Hindi maitatanggi ni Mara na nalungkot siya na hindi siya naaalala ni Austin. Kung sabagay, 16 na taon na nakalipas at 9 na taong gulang pa lamang si Austin noong maging tagapag-alaga siya nito. What if magpakilala ako sa kanya? Siguradong maaalala niya ako kapag nalaman niyang ako yung naging temporary yaya niya noon. Wika ni Mara sa isip. Nasa gitna si Mara na pakikipagtalo sa sarili nang lapitan siya ng isa sa mga katrabaho. Mara, pinapatawag ka ni Sir Austin sa office niya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa sinabi ng katrabaho. Bago siya umalis sa desk niya ay pasimple niyang inayos ang sarili. Stop being nervous, Mara. Si Austin lang yun, remember? Inaalagaan mo lang siya noon. Wika niya sa sarili nang maramdaman ang mabilis na tibok ng puso. Humugot ang dalaga ng malalim na hininga bago kumatok at pumasok sa opisina ni Austin. Naabutan niya ang binata na nag-aayos ng gamit sa mesa nito. Sir, ipinatawag niyo raw ako? Tanong niya rito. Nakangiting bumaling sa kanya si Austin. Hi Mara, kamusta ka na? Sir? Nagtatakang tanong niya. Umangat ang mga kilay ng lalaki kasabay ng paglapit nito sa kanya. Should I call you Ate Mara? Para maalala mo ko? Sa sinabi niya ni Austin ay nalaglag ang panga ng dalaga. Natatandaan mo ako? Lumuwang ang ngiti nito. Of course, I remember you. Paano naman kita makakalimutan? Pero kanina, nung tinanong mo ang pangalan ko, wala kang naging reaksyon. Ngumisi si Austin. Hindi talaga ako nagpakilala agad. I wanted to see your reaction first. Muling napaawang ang labi ni Mara. Pagkatapos ay lumabi siya sa lalaki. Ikaw talaga? Pilyo ka pa rin. Akala ko talaga hindi mo na ako naaalala eh. How could I forget you, Mara? Ako nga tong hindi mo agad nakilala eh.
Pinasadahan niya ito ng tingin. Paano kita makikilala agad ang laki na ng pinagbago mo. Dati ang liit mo lang tapos ngayon ang tangkad mo na. I'm taller than you now. Nakangising wika ni Austin. Oo nga malayang malayo na sa 9-year-old na inalagaan ko noon. Look at you, ang laki-laki mo na. Tapos ang gwapo-gwapo pa. Hindi na rin mataba ang pisngi mo. Really? Nagagwapuhan ka sa akin? Tila nasisiyahang tanong ng binata. Oo naman, noon pa man gwapo ka na. Hindi ko akalain na lalaki ka pang ganyang kagwapo. That's nice to hear from you, Mara. Namiss kita. Nakangiting sagot ni Austin. Bago pa siya makasagot sa binata ay niyakap siya nito. Agad na bumalot kay Mara ang matipunong mga braso ng binata. Kusang napapikit din siya nang malanghap ang mabangong amoy nito. Habang yakap si Mara ng binata, ay lalo niyang napagtanto na ibang-iba na ito sa batang nakasama niya noon. He was really a fully grown-up man now. Hindi rin maintindihan ni Mara ang tila init na gumapang sa pisngi niya sa realisasyong yon. Kasabay ng mabilis na pagdibok ng puso. Namiss mo rin ba ako? Bahagyang nakaangat ng kilay na tanong sa kanya ni Austin nang pakawalan siya nito. Napalunok si Mara bago ngumiti. Oo naman, syempre namiss kitang bata ka. Kumunot ang noo ni Austin. Stop calling me a kid, Mara. Hindi na ako bata. See, I'm 25 years old, grown-up man now. Pwede na nga ako mag-asawa Muli siyang tumikim. Yeah, I can see that. Teka, bakit mo nga pala ako pinatawag? May ipapagawa ka bang trabaho? Umiling ito. Gusto lang kitang makausap in private. Office hours po ngayon, sir. Nakangusong paalala niya sa lalaki. Yeah. Anito at sumulyap sa suot na relo. I want to talk to you more but we need to work. Can we talk later? Pagkatapos ng trabaho? Let's have dinner. My treat. Dahil kagaya ni Austin ay gusto pa niyang makausap at makakwentuhan ng binata, pumayag siya sa gusto nito. Pero wait, okay lang ba yun? I mean, boss kita at under mo ko. Nag-aalalang tanong niya nang maalala ang posisyon nila sa trabaho. Don't worry, it's fine. Hindi naman daw walang fraternization dito sa kumpanya, di ba? Besides, we'll be going out after working hours. Well, you're right. Sang-ayon niya sa binata. Isa sa mga dahilan kung bakit pinili niyang magtagal sa kumpanyang ito ay dahil sa magandang working environment. Bukod sa maluwag sa mga empleyado ang pamunuan, ay kasundo ni Mara ang mga katrabaho. Nagpaalam na rin siya sa binata para bumalik sa trabaho. Habang pabalik siya sa station niya, ay sakalang niya napagtanto na hindi na siya tinatawag na ate ng binata. Kung sa bagay, ang weird naman kung tatawagin niya akong ate, boss ko na siya ngayon. Pangangatwiran niya sa isip. Pagdating ng lunch break ay agad na inulan si Mara ng tanong ni Jackie. Paano kayo nagkakilala ni Sir Austin, friend? Explain. Pagdedemad ng kaibigan habang kumakain sila sa paboritong fast food chain na malapit sa gusali ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Nagsimulang ikwento ni Mara kay Jackie ang naging ugnayan nila ni Austin. Wow! After 16 years nakita ulit kayo! Hindi makapaniwalang wika ng kaibigan pagkatapos ng paglalahad niya. I know, hindi ko nga siya agad nakilala Akala ko rin hindi niya ako nakilala kanina. Pero gusto lang daw niyang makita ang reaksyon ko kaya nagpanggap siyang hindi niya ako kilala. Mahina siyang natawa pagkatapos ng huling sinabi. Kahit ang laki ng pinagbago niya, hindi pa rin nawawala sa kanyang pagkamaloko. Imagine, after so many years, nakita ulit kayo ni Sir Austin. What if siya pala yung lalaking para sa'yo? Nakaangat ang kilay na wika ni Jackie. Muntik na siyang mabulunan sa sinabi nito. Agad niyang inabot ang baso ng tubig. Ano ka ba, Jackie? Anong si Austin ang lalaking para sa akin ka dyan? Remember, naging tagapag-alaga niya ako dati. Ibig sabihin, mas matanda ako sa kanya. Ng 8 years. Ano naman ngayon kung mas matanda ka sa kanya? Pareho naman na kayong nasa legal na edad. Ikaw na rin ang madalas magsabi na age is just a number, Mara. Besides, 8 years lang ang diferensya ng edad nyo. Yun ngang mga parang magnanay ng agwat ng edad, nagkakaasawahan pa. Kayo pa kaya ni Sir Austin na 8 years lang ang agwat? Napailing siya sa kaibigan. That's still wrong. Parang kapatid na ang turing ko sa kanya dati. Dati yun, 16 years ago. Iba na ngayon, no?
Giit ni Jackie. Muling napailing si Mara bago ipinagpatuloy ang pagkain. Natigilan siya nang mapansin na nakatitig sa kanya si Jackie. Bakit ganyan ka makatingin? Crush mo siya, no? What? Sino? Sino pa ba? Di yung pinag-uusapan natin. Di si Sir Austin. Gusto mo siya, Mara. Don't you dare deny. Ngayon ko lang nakitang nagkaroon ka ng ganyang reaksyon sa lalaki. Ibinuka niya mga labi para itanggi ang sinabi ni Jackie. Ngunit sa huli ay muli niyang itinikom ang bibig. Hindi niya maitanggi ang kakaibang nararamdaman sa presensya ng binata. Unang beses pa lang na nakita ni Mara ang lalaki ay may atraksyon na siyang nadama para dito. Kaya naman ganoon na lang ang labis na pagkabigla niya nang malamang ito ang batang inalagaan niya noon. You're right. I think I like him. But it's wrong, Jackie. Kagat ang ibabang labing wika niya sa babae. Ano ka ba? Wala nga mali sa nararamdaman mo, Mara. Our boss is one hell of an attractive guy. Hindi nakakapagtaka kung makagusto ka sa kanya. And like I said, ano naman kung mas matanda ka sa kanya? Love is mysterious like that. Hindi natin mapipili kung kanino tayo magkakagusto. Pero boss pa rin natin siya ngayon, Jackie. Nakakahiya pa rin kapag nalaman niyang crush ko siya. Ngumiti sa kanya kaibigan. Malay mo, crush ka rin ni Sir. Pagak na natawa si Mara. Ako, magiging crush nun? Have you seen him? Oh, bakit? Maganda ka naman ah. Saka mukha ka ring hindi 32 years old. Para ka lang nasa early to mid-20s. Sa kabila ng mga sinabi ng kaibigan ay hindi pa rin maisip ni Mara na magkakagusto sa kanya ang tulad ni Austin. Pagkatapos ng lunch break ay nagkaroon ng meeting si Austin kasama ang ilang empleyado ng department nila. Kabilang sa mga dumalo si Mara. Habang nasa harapan si Austin at nagdi-discuss ng mga bagong project nila, ay hindi napigilang hindi mamangha ni Mara sa binata. Sa kabila ng batang edad ay kitang-kita ang pagiging eksperto nito sa posisyong kinalalagyan. He sounded so intelligent and so sure of himself. Wika ni Mara sa kanyang isip. Anyone? Do you have questions? Tanong ni Austin habang iginagala ang tingin sa conference table. No questions? How about you, Mara? Huminto ang mga mata ni Austin sa kanya. Ngumiti ito bago nagtaas ng kilay. Sabay-sabay ding napatingin kay Mara ang mga kasama. Nagiinit ang mga pisnging umiling siya kay Austin. Wala, sir. Pagkatapos ng kulang 2 oras ay natapos ang meeting. Halos sabay silang lumabas ni Austin mula sa conference room. I will wait for you later, Mara. Anang binata sa kanya. Sige, sir. Tipid na sagot ng dalaga bago bumalik sa sariling cubicle. Pagdating ng alas 5 ng hapon ay nag-out si Mara sa trabaho. Good luck sa date yun ni Sir Mara. Nakangising tudyo sa kanya ni Jackie. Pinanlakihan niya ng mga mata ang kaibigan. Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo, Jackie. Hindi yun date. We're just going to catch up. Okay, whatever you say. Nakangisi pa ring wika ng kaibigan. Nag-aayos si Mara ng gamit nang lumabas si Austin mula sa opisina nito. Dumiretso sa kanyang binata. Let's go. Tahimik na nagpatianod siya sa lalaki. Hindi tulad kanina, may kasabay sila sa elevator, kaya nanatiling tahimik si Mara sa tabi ng binata, hanggang sa makababa sila sa ground floor parking ng gusali. Nagpasalamat siya bago pumasok sa loob. Agad na pinaandar ni Austin ang sasakyan pagpasok nito sa driver's seat. I made a reservation at a Korean resto nearby. Is that fine with you? Mahilig ka sa Korean food, di ba? Baling sa kanya ni Austin. Naalala mo pa yan, Austin? I mean, sir? Of course. I remember everything about you. Nakangiting sagot ng lalaki. And wag mo akong i-sir, wala na tayo sa trabaho. Call me Austin just like before. Di tawagan mo rin akong Ate Mara kapag wala tayo sa trabaho. Just like before. No, I don't want to. Anito at nakangising sumulyap sa kanya. At saka bakit kita tatawaging ate? Mukha ka namang mas bata sa akin ngayon. Napaawang ang mga labi niya bago pinanliitan ng mga mata ang lalaki. Hoy bata ka, iniinsulto mo ba ako? Natawa si Austin. What? I'm complimenting you, Mara. Mukha kang bata. Compliment yun ah.
Napanguso siya sa sinabi ni Austin. Paano ka pala napunta dito sa Cebu? Well, I guess you don't know that Lancer is my cousin. Anito na ang tinutukoy ay si Mr. Benafe, ang CEO ng JT Technologies. I'm also a shareholder there. Last year ako nagsimulang bumili ng stocks. Nanlaki ang mga mata niya sa nalaman. Really? Pinsan mo si Mr. Lancer Benafe? Akala niya ay kakilala lang ng binata ang CEO nila. Yeah, he's my cousin on my mother's side. Sa Amerika ka rin nag-aral? Yes. After I graduated high school, nagpunta ako sa States para dun mag-aral ng college. I took up software engineering in MIT. Then I had an opportunity to be an intern for Google. Pagkatapos ko makagraduate, kinuha rin nila ako para makapagtrabaho sa kanila. Wow! Sambit ni Mara habang nakatingin kay Austin. Bakit ka umalis sa Google at bumalik dito sa Pilipinas? Sumalyap sa kanya si Austin at ngumiti. Wala eh. Mas gusto ko pa rin dito sa Pilipinas magtrabaho. Saka may gusto akong balikan dito. Sino? Yung daddy mo ba? Isang makahulugang ngiti lang ang ibinigay sa kanya ni Austin. Dahil nabanggit niya ang ama nito, ay kinumusta niya rin ang Ginoo. Nalaman niyang hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin ang ama nito bilang lawyer sa law firm na pag-aari nito, kasama ang ibang kasosyo. Akala ko mag-aabogado ka rin tulad ng daddy mo. Wika ni Mara sa lalaki. Mas interesado ako sa computer kaysa sa mga batas. Natawa siya. Yeah, I remember before, lagi kitang napapagalitan kasi ayaw mong tumigil kaka-computer. Buti nga hindi lumabo ang mata mo eh. Lumabo rin ang mata ko nung nag-aaral ako, Mara. Nagpa-LASIK surgery lang ako 3 years ago. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa restaurant na sinasabi ni Austin. Inalalayan siya ng binata papasok sa loob niyon. Until now, mahilig ka pa rin sa manok? Tanong ni Mara sa binata nang umorder ito ng isang platter ng Korean fried chicken. You still remember? Tila nasisiyahang wika ni Austin. Oo naman, lagi ka nagre-request na magpaluto sa cook nyo, di ba? I'm happy to know that some things never changed. Hindi naman talaga ako nagbago. Nag-mature lang, gumwapo, tumangkad. Natawa siya sa sinabi nito. Hep, yumabang ka rin ah. What? Ikaw ang nagsabi sa akin na gwapo ko, di ba? Anito na kumindat pa sa kanya. Tumikhim siya para pigilan ang pag-iinit ng mga pisngi. Ang mabuti pa, Austin, kwentuhan mo ako ng mga nangyari sa'yo the past 16 years. Kamusta naging buhay mo sa Amerika? Sa gitna ng pagkukwento ni Austin ay dumating ang order nila. Hindi nakaligtas sa kanya ang pag-aasikaso sa kanya ng binata. Hindi lang siya gumwapo. He also grew up a gentleman. Wika ni Mara sa isip. I live in the university dorm so I made a lot of friends there. My best friend Lee, he's half Korean. What about girlfriend? Ang dami mo siguro naging girlfriend sa Amerika, no? Panguusisa niya sa lalaki. I had a couple of flings but nothing serious. Wala akong masasabing naging seryosong relasyon doon. Nagangat siya ng kilay sa binata. What? Huwag mo sabihing babaero ka, Austin. Masama yan, ha? Nakangiting umiling ang lalaki. Wala akong seryosong naging relasyon dahil priority ko ang pag-aaral. Isa pa, ayoko sa ibang lahi. Filipina pa rin ang gusto kong maging girlfriend at maging asawa. Really? How about you, Mara? Bakit single ka pa rin hanggang ngayon? Tanong nito bago sumulyap sa kamay niyang walang bahid ng singsing. Bahagya siyang umuso bago nakibit-balikat. Walang nagkamali eh. Nag-angat ng kilay si Austin. I don't believe you. Sa ganda mong yan, walang nagkamaling maligaw sa'yo. Bulag ba ang mga lalaki dito sa Cebu? Sa kabila ng pag-iinit ng mga pisngi ay natawa siya. Kanina mo pa ako binabola ha? Ako ba ang pagbabayarin mo ng bill? Hindi kita binabola, Mara. I'm telling the truth. And this is my treat. Kahit araw-araw pa kitang ilibre, walang kaso sa akin. Ang galante mo naman? Grabe. Parang dati nagpapalibre ka lang sa akin ng ice cream. Tapos ngayon ang yaman mo na. Komento niya na ikinatawa lang nito. So bakit nga wala kang boyfriend? Muling tanong sa kanya ng lalaki. Tumikhim si Mara at inabot ang baso ng iced tea. Well, bukod sa busy ako sa trabaho, wala pa rin ako nagugustuhang lalaki. Sabi ni Jackie, choosy daw ako. Pero ayaw ko lang na magsettle sa basta kung sinong lalaki. What's your type then?
Napakurap siya nang mapansing huminto sa pagkain ng binata at tila matamang hinihintay ang sagot niya. Nang mga sandaling yon ay biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Seryoso ba? Pag-uusapan natin yung type ko? We've already talked about my life, so ikaw naman ngayon. Nakangiting sagot ni Austin. Tumikhim si Mara. Well, wala naman akong specific na type sa isang lalaki. Basta yung may itsura, gentleman, masipag, matalino, at alam kong aalagaan ako. Pero syempre, pinaka-importante pa rin sa lahat na may nararamdaman akong atraksyon sa kanya. May mga lalaki naman kasi nanligaw sa akin na pasok sa standard ko pero wala naman akong naramdaman sa kanila. So siguro, depende rin talaga sa tao. Bahagya siyang mumuso bago sinalubong ang mga mata ng kaharap. Sabi nga nila, you can't choose the person you fall in love with. So I guess, it really depends on fate. I get you, Mara. Hindi talaga natin mapipili ang taong mamahalin natin. Wika ni Austin na sumeryoso ang ekspresyon ng mukha habang nakatingin sa kanya. Kumain na nga lang tayo. Tama ng pag-uusap tungkol sa love life na wala naman tayo pareho. Nakangiting sambit niya. Natawa ang binata bago ipinagpatuloy ang pagkain. Sa pagkakataong yun ay panaka-naka siyang nagtanong sa trabaho nito. Wait, you have something on your lips. Pagputol ng binata sa akmang sasabihin ni Mara. Nabigla ang dalaga nang bago pa niya maabot ang tissue ay naramdaman na niya ang daliri ni Austin sa sulok ng labi niya. Kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ay tila may maliit na boltahe ng kuryenteng gumapang sa katawan niya. Lalo pang nag-init ang mga pisngi niya nang dilaan nito ang sa daliri nito na nanggaling sa sulok ng labi niya. Austin? What? Sayang eh. Nakangiti lang na sagot nito. Favorite ko pa naman tong barbecue sauce. Tumikim na lang si Mara at uminom ng iced tea para itago ang pag-iinit ng pisngi. Ilang sandali pa ay natapos na silang kumain at lumabas na ng restaurant. Nagalok si Austin na ihatid si Mara at hindi yun natanggihan ng dalaga. Ayon sa binata ay meron itong condo unit sa syudad kung saan ito tumutuloy ngayon. Parents mo lang ang kasama mo sa bahay? Tanong ni Austin habang nasa biyahe sila. Yup, pero nasa Australia sila ngayon. Yung baby ko lang ang kasama ko sa bahay. Baby? Tila na biglang sulyap sa kanya ni Austin. Bahagya siyang natawa sa reaksyon nito. Yung pusa ko, si Matcha. Parang anak kasi ang turing ko dun. Napatango ang binata. Are you sure safe ka na mag-isa sa bahay niyo? Oo naman. Gated subdivision yung tinitirahan namin. Saka kilala ko naman lahat ng mga kapitbahay namin. Do you always commute to work? May kotse ako pero nasa kasa pa. Nasira kasi. Kaya for the meantime, nagko-commute muna ako. If that's the case then I'll pick you up tomorrow. Isasabay na kita pagpasok ko para hindi ka na mag-commute. Nakaawang ang labing gumaling siya kay Austin. Ha? Hindi na. Nakakahiya. It's fine. Hindi naman kalayuan tong bahay niyo, Mara. Sa huli ay napapayag siya ni Austin. Fine. Pero magbibigay ako ng panggasa. Wag na. Just treat me ice cream instead. Nakangiting sagot nito. Napangiti rin siya sa sinabi nito. Fine. Mahilig ka pa rin pala sa ice cream hanggang ngayon. Ilang minuto pa ay nakarating na sila sa bahay ng mga magulang. Thank you sa dinner, Austin. Salamat din sa paghatid. You're welcome, Mara. I'm really happy to see you again. Napangiti siya sa lalaki. Same here, Austin. Pagbaba ni Mara mula sa sasakyan, ay hinintay pa niyang makaalis ang kotse ni Austin bago siya pumasok sa bahay. Pagkatapos niyang magpalit ng damit, sa halip na magpahinga ay dumiretso siya sa kusina. Pagkatapos pakainin ng alaga ay naisipan niyang gumawa ng cookies para ibigay sa binata. Naalala niya noon na bukod sa ice cream ay mahilig din si Austin sa cookies. Kinabukasan, saktong 7:00 ng umaga ay narinig niya ang busina ng kotse ni Austin sa labas ng bahay niya. Good morning, Mara. Malaki ang ngiting bati ng binata pagpasok niya sa kotse nito. Morning, Austin. Ganting bati niya sa lalaki. Pinigilan niya ang sariling mapatulala sa harap ng gwapong mukha nito. Nag-breakfast ka na? Tanong nito. Oo, ikaw? Just coffee. Yun lang ang breakfast ko sa umaga. Sagot nito bago sumulyap sa kahon na nasa kandungan niya. What's that? Cookies. Para sa'yo to.
Ginawa ko kagabi. Naalala ko na mahilig ka dito kaya naisipan kong gumawa. Wow, really? You made this for me? Malaki ang ngiting sambit nito. Kinuha nito sa kanya ang kahon at binuksan yon. Agad itong kumuha ng isang piraso ng cookie at kinagatan yon. This is good, Mara. Ang galing mo palang mag-bake. Tila may mainit na kamay na humaplos sa puso ni Mara sa narinig. Thank you, pero saan na mamaya mo nakainin? Excited ako eh. You know how much I love cookies. Tapos ikaw pang nagbigay. Siyempre, titikman ko agad. Muli nitong kinagatan ng hawak na cookie. This is really good. Mahinang ungol ni Austin bago nito dinilaan ang sulok ng labi. Wala sa sariling napalunok si Mara habang nakatingin sa mapulang mga labi ni Austin. Tumikim siya at nag-iwas ng tingin bago kung saan pa mapunta ang isip niya. Tama na yung isa, baka mali tayo. Nakangusong wika niya. Mahinang natawa si Austin. Yes po, ma'am. Again, thanks for this. You're welcome. Pagkarating sa gusali ng GT Technologies, ay sabay silang umakyat ni Austin sa 16th floor. Talk to you later, Mara. Wika ni Austin pagdating nila sa department nila. Noted po, sir. Pigil ang ngiting sagot niya sa lalaki bago siya dumiretso sa cubicle niya. Kamusta ang date niyo? Usisa kay Mara ni Jackie pagdating ng lunch break. Hindi siya naintriga ng babae kanina dahil ito naman ang muntik ng malate ng araw na yun. Ano ka ba? Hindi nga yung date? Giit niya bago ikinwento ang mga napag-usapan nila ni Austin kagabi. So, hindi ka nasasabay sa akin kasi laging si Sir nang maghahatid sa'yo? Nakangising tanong ng kaibigan. Ang hirap tanggihan ni Austin eh. Really? Ang sabihin mo, gusto mo ring makasama lagi si Sir Austin? Huwag mo nang i-deny, Mara. Gusto mo siya. Kinagat niya ang ibabang labi at tumango bilang pag-amin sa kaibigan. Gusto ko talaga siya. And you're right. I want to be with him. Ngumisi si Jackie. Finally, pagkatapos ng 3 dekada, magkaka-love life ka na rin, Mara. Ano ka ba? Hindi ko nga alam kung gusto niya ako o hindi. Noon pa man talaga, mabait na siya sa akin. Maybe he's just being nice to me. Or maybe he really likes you. You never know, Mara. Anang kaibigan. Total lagi kayong magkasama ni Sir Austin, then use the chance to make him fall for you. Turuan kita ng teknik paano maiindaw sa'yo ang isang lalaki. Natawa siya sa kaibigan. Hindi na no, if I decide to make him fall for me, may mga ideya naman ako kung paano. Really? Sige nga, paano? Let's hear it from you. Tumikhim si Mara. Well, for start, lagi ko siyang ipagluluto at ipagbibig. Mahilig pa rin siya sa pagkain eh. Napangiti siya nang maalala ang reaksyon ni Austin nang ibigay niya rito ang ginawang cookies. Support kita sa love life mo, Mara. Basta kapag kailangan mo ng rated R na advice, lapit ka lang sa akin. Nakangising wika ni Jackie. Napailing na lang si Mara sa sinabing yun ng kaibigan. Nang hapong yun, muli ay sabay silang lumabas ng opisina ni Austin. Nagyayarin muli na maghapunan ang binata bago siya nito ihatid. Papayag lang ako mag-dinner tayo kapag ako ang magbabayad this time. Ani Mara sa lalaki. I won't allow you to pay for me, Mara. Kontra ni Austin. Habang nakatingin sa gwapong mukha ni Austin, napagtanto ni Mara na talagang gusto niya ang binata. Yun ang unang beses na naramdaman niya yon sa isang lalaki. At tulad ng suhestyon sa kanya ni Jackie, gagawa siya ng paraan para makuha ang loob ng binata. Ayoko naman na lagi mo ako nililibre. Wait, what if sa bahay na lang tayo mag-dinner para di na tayo magtalo kung sinong magbabayad? Suhestyon niya sa binata. Ipagluluto mo ko? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Austin. Oo sana, kung may tiwala ka sa luto ko at kung hindi ka pagutom. Ngumiti si Austin. Tila nang hina ang mga tuhod ni Mara sa magandang ngiting yon ng lalaki. Willing ako maghintay kahit hanggang 10:00 pa para matikman ang luto mo. Sinabi mo yan ha? Natatawang sagot niya. Ilang sandali pa ay narating nila ang bahay ng dalaga. Welcome to our house. Wika ni Mara kay Austin pagpasok sa loob ng bahay. Is that your cat? Tanong sa kanya ng binata nang salubungin siya ng alagang pusa. Kinadga ni Mara ang pusa at iniharap sa lalaki. Yes, this is Matcha. 3 years na siya sa akin.
Kuting pa lang siya nang mapulot ko siya sa labas ng bahay. Nang walang naghanap sa kanya, inangkin ko na. Nakangiting hinaplos ni Austin ang ulo ng itim na pusa. Akala ko kaya Matcha ang pangalan kasi kulay green siya. I didn't expect he's a black cat. Wala namang pusa na kulay green, no? Natatawang wika niya. Wala ba? Wala po. So bakit Matcha ang ibinigay mong pangalan sa kanya? Kumakain kasi ako ng matcha ice cream nung nakita ko siya. Kaya matcha tuloy ang naging pangalan niya. Really? Such a cutie. Alin? Si Matcha, yung pangalan niya? O ako? All three of you. Nag-init ang mga pisngi ng dalaga sa sinabi ni Austin. Ayan, total cute pala si Matcha. Ikaw munang mag-alaga sa kanya habang nagluluto ako. Ibinigay niya sa lalaki ang pusa na tinanggap naman nito. Dito muna kayo sa sala, nood kayo ng TV ni Matcha. Sama na rin kami sa kusina. Ikaw na lang ang panonoorin namin magluto. Sure, bahala ka. Teka, ayos lang ba sa'yo ang adobong manok? Patatas lang at carrots ang gulay ko sa ref eh. Ngumiti lang si Austin. Anything's fine with me. Basta luto mo, kakainin ko yan, Mara. Talaga? Paano kung ayaw mo yung pagkain na niluto ko? I said I'll eat anything, right? Basta luto mo. Sagot nito na nakapagpangiti na lang kay Mara. Sandali siyang nagpaalam kay Austin para magpalit ng damit. Pagkatapos magbihis ay inasikaso niya ang iluluto. Marunong ka rin bang magluto? Baling niya kay Austin nang isa lang niya ang kawali sa stove. Nakaupo ang binata sa counter kasama ang pusa niya. Of course, di ako makakasurvive sa States kung hindi ako marunong sa gawaing bahay. Next time, ikaw naman ang ipagluluto ko. Really? Well, I'm not as good as you, but I can still cook. Nakangiting tumingin siya sa lalaki. Paano mo naman nasabi na magaling ako? Eh hindi mo pa naman natitikman tong niluluto ko. I trust you, Mara. Simpleng sagot ni Austin na sapat na upang magwala ang puso niya. Sabi ko ipagluluto ko si Austin para mahulog ang loob niya sa akin. Pero bakit ako yata ang lalong nahuhulog ang loob sa kanya? Wika ni Mara sa isip. Nang maluto ang sinaing ay tumayo si Austin at nagpresentang ayusin ang hapag. Ilang sandali pa ay naluto na rin ang adobo at nagsimula na silang kumain. I was right. Ang sarap nitong niluto mo, Mara. Puri ni Austin pagkatapos nitong tikman ang pagkain sa harapan. Ang swerte ng magiging asawa mo. You're definitely a wife material. Nagangat siya ng kilay. Wife agad? Hindi pwedeng girlfriend muna? If you're my girlfriend, I'll propose to you right away. Kahit alam niyang biro lang ang sinabi niya ni Austin, ay hindi pa rin niya maiwasang hindi kiligin. Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Kumain ka na nga lang ng mabuti dyan. Ikaw din. Nakangiting sagot ni Austin. Tumusok ito ng piraso ng diced carrot at itinapat sa bibig niya. Here, favorite mo tong carrot, diba? Hindi mo naman ako kailangang subuan. Nakangusong wika niya. Come on, Mara, dali na po. Nakalabi lang na udyok nito sa kanya. Sa huli ay natawa na lang siya bago isinubo ang karot na nakaumang sa bibig niya. Pagkatapos maghapunan ay inilabas niya ang isang tub ng ice cream mula sa ref. Nag-serve siya para sa kanilang dalawa ni Austin. May cookies ka pa? Tanong ng binata. Meron, gusto mo? Nakangiting tumango ito. Masarap yun dito sa vanilla ice cream. Inilabas niya ang natirang cookies at ibinigay kay Austin. Ang hiling mo pa rin sa pagkain. Naaaliw na wika ni Mara habang pinagmamasdan si Austin na kumakain sa harap niya. Mabuti hindi ka tumataba. I do running every morning. I also go to gym twice a week. Kaya pala ang ganda ng katawan niya. Wika ni Mara sa isip, kasabay ng pagbaba ng mga mata sa braso nito. Nakita dahil sa nakalilis nitong long sleeve shirt. Kahit malakas akong kumain, may abs ako. Gusto mong makita, Mara? Muntik na siyang mapaubo sa sinabi ng kaharap. Pabirong inungusan niya ang lalaki. Ewan ko sa'yo, Austin. Well, you look curious. Basta sabihin mo lang pag gusto mong makita, ah. Mabilis naman akong kausap eh. Nakangising sagot nito bago pabirong kumindat. Natatawang napailing na lang si Mara bago sumubo ng ice cream. Pagkatapos nilang kumain ay nag-insist si Austin na ito na ang maghuhugas ng plato.
Kung kanina ay ito ang nanonood sa kanya magluto, ngayon ay si Mara naman ang nanonood sa binata habang naguhugas ito ng plato. Habang pinagmamasdan niya si Austin ay tila lalong nadadagdagan ang paghanga niya sa lalaki. Hindi ito nagsisinungaling nang sabihin nitong marunong ito sa gawaing bahay. Madam, pasado po ba? Pabirong tanong sa kanya ni Austin nang matapos ito sa ginagawa. Nagpunas ito ng kamay sa hand towel at saka lumapit sa kanya. Nag-thumbs up siya rito. Pasado, pwede nang mag-asawa. Napangisi si Austin. If that's the case, then will you marry me? Napaawang ang mga labi ni Mara kasabay ng mabilis na tibok ng puso. Subalit mabilis niyang kinalma ang sarili at ipinaalala sa sarili na binibiro lang siya ni Austin. Ikaw na bata ka, wag mo nga akong biruin ng ganyan. Natatawang sagot niya sa lalaki. Kasi baka totohanin ko. Ngaling-ngaling idugtong niya. Subalit nawala ang ngiti sa mga labi niya nang biglang sumimangot ang binata. I told you not to call me a kid. Seryosong sambit ni Austin. Isa pang tawag mo sa akin ng bata, hahalikan na kita. Dumoble ang bilis ng tibok ng puso ni Mara kasabay ng panlalaki ng mga mata. Napalunok siya bago pa birong itinulak si Austin. Okay, fine. Just don't make a joke like that. Dahil sa malakas na kabog ng dibdib ay nautal na siya. Napansin niya ang sandaling pagsulyap ni Austin sa mga labi niya bago nito ibinalik ang tingin sa mga mata niya. Okay, noted, Mara. Bumalik ang ngiti sa mga labi nito. Muli nang tumikhim ang dalaga. Anyway, anong oras na? Ang mabuti pa umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. Sumulyap ang binata sa suot na relo. Yeah, I guess you're right. Thank you for the special dinner. Special na ba yung adobong manok? Ngumiti si Austin. Special kasi luto mo. Hindi napigilan ni Mara ang pagsirko ng puso niya sa sagot ng binata. Kota ka na sa pambobola today kaya umuwi ka na. Ito na po, uuwi na. Good night, Mara. See you tomorrow. Good night, Austin. Ingat pa uwi. Wala bang good night kiss? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Anong good night kiss? Humalakak ito. Biro lang, madam. Good night. Hinatid ni Mara ang binata sa labas at hinintay itong makaalis bago siya bumalik sa loob. Pagpasok sa loob ng bahay ay sinapon niya ang dibdib. Lintik na batang yun. Bibigyan pa yata ako ng sakit sa puso. Mahinang wika ni Mara sa sarili. Sa kabila ng sinabing yun ay napangiti pa rin siya habang binabalikan ang pinagsaluhan nilang hapunan ng binata. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay araw-araw na nga silang sabay pumasok at umuwi ni Austin. Kasalukuyan silang kumakain ng dinner sa isang restaurant nang mag-excuse sa kanya si Austin para sagutin ang tawag ng ama nito. Is something wrong? Tanong ni Mara sa binata pagbalik nito sa mesa nila. Napuna niya kasi ang tila problemadong ekspresyon ng lalaki. Pinapauwi ako ni Dad sa Manila this weekend. Nito kasabay ng pag-upo muli sa harap niya. Anong problema? Long weekend naman Regular holiday sa darating na Lunes at Martes, kaya mahaba ang bakasyon ng mga empleyadong tulad nila. Pinapauwi ako ni Dad dahil gusto niya akong makipag-date sa anak na kaibigan niya na matagal na niyang nirereto sa akin. Natigilan si Mara sa sinabi ni Austin. Well, baka gusto na ng daddy mo na magkapamilya ka na dahil nag-iisang anak ka lang niya. Yeah, he's been doing that since I got home. Bakit hindi mo subukan, Austin? I'm sure hindi naman pipili ang daddy mo ng hindi maayos na babae. Umiling si Austin. I already met the woman once, and I don't like her, Mara. Ngayon, kinukulit na naman ako ni Dad. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na tigilan na niya ang pagrereto sa akin. Pero titigilin lang daw niya ako kapag may pinakilala na akong babae sa kanya. Then, get yourself a girlfriend. Sa western ni Mara. Nilunok niya ang bahagyang kirot na dumapo sa puso niya pagkatapos ng sinabi niyang yun kay Austin. Nanatiling nakatingin sa kanya ang binata. You're right. I should introduce someone to him. If that's the case, can you go with me to Manila? Napamaang ang dalaga sa sinabi ni Austin. What? Bakit isasama mo ko sa Manila? Ikaw ang ihaharap kong fiancé kay Dad. Teka. Ako ang ihaharap mo? At bakit fiancé agad? Hindi pwedeng girlfriend muna?
Mas convincing kung fiancé yung ipapakilala ko kay Dad. He wanted me to get married, remember? Humiti sa kanya si Austin. So, can you pretend as my fiancé, Mara? Napalunok ang dalaga. Bakit ako? Sa tingin mo maniniwala ang daddy mo kapag ako ang iniharap mong fiancé sa kanya? Humiti sa kanya si Austin. You're the one who suggested it, Mara. At bakit naman hindi maniniwala si Dad kapag ikaw ang hinarap kong fiancé sa kanya? Austin, nakalimutan mo na ba? Mas matanda ako sa'yo, ng 8 years. What's the big deal with that? We're both consenting adults, Mara. Besides, I've mentioned to Dad na I prefer mature woman. Really? Mas matanda sa'yo ang tipo ng babaeng gusto mo? Tila isang bahagi ng puso niya ang nagdiwang sa kaalamang yon. Yeah, I prefer someone older than me. Nakangiting tango sa kanya ni Austin. So you see, madali nating mapapaniwala si Dad kapag ikaw ang hiniharap ko sa kanya. But of course, we will still need to act as lovers in front of him. Kinagat ni Mara ang ibabang labi at ikinalma ang nagwawalang dibdib. Come on, Mara. This is your chance to get closer to him and make him fall for you. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Sigurado ka ba dito, Austin? I mean, kaya mong magpanggap na mahal mo ko? Nag-aalang ang tanong niya. Ngumiti sa kanya ang binata. That would be easy, Mara. So, will you be my fiancé? Teka, hindi mo ba tatanungin muna kung kaya kong magpanggap na in love sa'yo? You can do it, Mara. I mean, we don't even need to kiss. Don't worry. Kailangan lang maging sweet tayo sa isa't isa. Madali lang yun dahil close naman tayo, di ba? Hinawakan nito ang kamay niya bago nakikiusap na tumingin sa mga mata niya. Say yes, please. Tumikhim siya bago ngumuso. Fine. Makakatanggi ba ako sa'yo ang lakas mo sa akin? Lumawang ang ngiti ni Austin. Thank you, Mara. Dinala nito ang kamay niya sa mga labi nito at pinatakan ng halik. Sa kabila ng kuryenteng gumapang sa balat ni Mara, ay pinandilatan niya ng mga mata ang binata. Why did you do that? Siyempre, pumayag ka na maging fiancé ko. So, kailangan na nating mag-practice, di ba? Ngayon agad? Well, bukas na tayo pupunta ng Manila. Teka, wala pang kasama si Matcha. Hindi ko kasi pwedeng iwan kay Jackie dahil may hika ang kaibigan ko ngayon. Don't worry, we can bring your cat. Problem solved. Okay na? Nakangusong tumango siya kay Austin. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya siya sa mall ng lalaki. Nabigla siya nang dalhin siya ng binata sa sikat na jewelry store. Really? Kailangan mo pa talaga akong bigyan ng singsing? Ang effort naman? Wika ni Mara habang nakatingin sa mga hilera ng alahas sa harapan. Hindi natin mapapaniwala si Dad na fiancé kita kung wala kang suot na singsing. Come here. Ihiniya siya nito sa koleksyon ng mga engagement ring. Fine, pero yung mura na lang ang bilhin mo. Mura? I'm not a cheapskate, Mara. Ganito na lang. Consider this ring as a birthday gift to you. Your birthday is in 2 days, right? Alam mo kung kailan ang birthday ko? Tila may mainit na humaplos sa puso niya, sa kaalamang natatandaan nito ang kaarawan niya. Masuyong humiti ang binata. Yeah, I know. May 17. You'll be turning 33 by then. Huwag mo nang sabihin yung edad ko. Nakangusong sabnit niya sa lalaki. Natawa si Austin bago pa birong pinisil ang pisngi niya. Babyface naman ang madam na yan eh. Bakit na ba ako tinatawag na madam? Should I call you baby then? Nakangising tanong nito. Oo nga pala. Dapat may endearment tayo sa harap ni Dad. Baby na lang. Nag-init ang mga pisngi ng dalaga. Baby? Ang weird naman na baby ang tawag mo sa akin, mas matanda ako sa'yo. Di tawagin mo rin akong baby para fair. Suwestyon nito na nagpainit sa mga pisngi niya. Pumili na nga tayo ng singsing para makaalis na tayo. Sa halip ay wika niya rito. Ilang sandali pa nga ay nakabili na rin sila ng singsing. There, it looks good on you, baby. Masuyong sambit ni Austin matapos nitong isuot ang singsing sa daliri niya. Sinalubong niya ang tingin ng binata at ngumiti. Thank you, Austin. Austin? Hindi baby? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Muling nag-init ang mga pisngi niya.
Saka na, wala pa tayo sa harap ng daddy mo. But I want to hear it now. Come on, Mara. Nakangusong hirit ng binata. Fine. Napilitang wika niya bago nahihiyang umiti. Thank you, baby. Sa sinabi niyang yun ay lumaki ang ngiti ni Austin. Tila pa nga kumislap ang mga mata nito. Lalo namang namula ang mukha ni Mara. You're blushing, Mara. Nahihiya ang baby ko Tukso ng lalaki. Nakairap na binawi ni Mara ang kamay kay Austin. Ewan ko sa iyong lalaki ka. Ganito ka pala maging boyfriend. Anong ganito? Masarap? Sweet? Nakakakilig? What is it, baby? Ay, ambot sa imo. Muli ay pairap na sagot niya kay Austin. Naaaliw na natawa ang binata sa reaksyon niya. Cute mo pala magbisaya, Mara. Bago siya ihatid ni Austin sa bahay ay inasikaso nito ang plane tickets nila, pati na rin ang travel permit ng alaga niya. Kinabukasan, 6:00 ng hapon ay nakarating sila ng Maynila mula sa 1 oras na biyahe galing ng Cebu. Kinakabahan ka? Tanong sa kanya ni Austin habang sakay sila ng sasakyan papunta sa bahay ng mga ito sa Quezon City. Ayon kay Austin ay naghihintay na sa kanila ang ama nito. Sinong hindi kakabahan? Paano kung mahalata ni attorney na hindi totoo tong pakulo natin? Hinawakan ni Austin ang kamay niya. Don't worry, Mara. I've got you. So relax, okay? Akong bahala sa ating dalawa. Hindi niya alam kung saan kumalma ang puso niya. Sa sinabi nito o sa paghawak nito sa kamay niya. Fine. I trust you, Austin. Baby. Pagkatama nito sa kanya. Fine. Baby. Very good, Mara. Tila nasisiyahang ngiti ni Austin. Ilang sandali pa ay tumambad kay Mara ang pamilyar na bahay ng mag-amang Sevilla. Grabe, I can't believe na almost 16 years na nakalipas mula nang huli akong tumungtong dito sa bahay niyo. Wika ng dalaga. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay agad na tumayo ang ama ni Austin mula sa sofa para salubungin sila. Dad, I know you remember Mara. Wika ni Austin sa ama. Bumaling sa kanya ang ama ni Austin at ngumiti. Of course, I remember her. How are you, Iha? You've grown into a beautiful woman. Gumanti si Mara ng ngiti sa matanda. Nice to see you again, attorney. Sa nakalipas na taon ay tila kaunti lang ang nadagdag na edad sa Ginoo. Matikas pa rin ito at bakas pa rin ang kagandahang lalaki. Well, is it true, Iha? That you're Austin Blake's fiancé? Nakangiting tanong ng matanda. Bahagyang natawa si Austin sa ama. Dad, I told you, didn't I? Do you think I joke about this matter? Sumulyap ang matanda kay Austin. Well, I just want to make sure. So, Mara, Iha, totoo ba? Ibinalik nito ang tingin sa dalaga. Ngumiti si Mara bago inihilig ang ulo sa balikat ni Austin. Yes po, attorney. Austin and I are engaged. Wala po ang bilis ng anak nyo. Kakasagot ko lang biglang nag-propose agad. Nakangising bumaling sa kanya si Austin. And of course, you didn't say no because you love me that much. Pabirong iningusan niya ang lalaki. Ang yabang mo Itinaas baba ni Austin ang kilay nito. Well, it's true, right? You love me just as much as I love you. Kinuha nito ang isang kamay niya at hinalikan yon sa harap ng ama. Kusang nag-init ang mga pisngi ni Mara sa ginawa ni Austin. Habang nasa eroplano sila ay napag-usapan nila kung anong sasabihin nila sa ama nito. Hindi niya inaasahan na ganito kagaling umakting ang binata. Kahit siguro wala akong gusto sa kanya, uuwi pa rin ako sa Cebu na patay sa kanya dahil sa ganitong acting niya. Wika ni Mara sa isip. Narinig nila ang pagtikhim ng ama ni Austin. Come on, let's head to the dining. I'm sure gutom na kayo sa biyahe. Habang kumakain ng hapunan ay itinuloy ng ama ni Austin ang pagtatanong tungkol sa relasyon nila. We met again at work, Dad. The moment I saw Mara, I immediately recognized her. Pero itong si Mara, hindi agad ako nakilala. Ngumuso siya kay Austin. Paano kita makikilala agad? Ang laki ng pinagbago mo. But the first time I saw you, na-attract na agad ako sa'yo. Really? Hindi ko alam yun Nabiglang tanong ni Austin. Tumango siya sa binata. Alam niyang iniisip ni Austin na gumagawa lang siya ng kwento ng mga sandaling yun.
Subalit hindi nito alam na totoo ang lahat ng mga sinasabi niya rito. The moment I saw you, I already felt something towards you. Kaya laking gulat ko na lang later on, nalaman ko na ikaw pala si Austin. Wika pa ng dalaga. Kumislap ang mga mata ng binata. Ikaw baby hindi ko alam na love at first sight ka pala sa akin. Muli ay hinawakan nito ang isang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Don't worry, pareho lang naman tayo. The moment I laid my eyes on you, I knew I'd do everything to have you. Sumirko ang puso ni Mara at tila nalusaw ang loob niya sa pahayag ni Austin. Kahit alam niyang nagsisinungaling lang ang binata, ay hindi niya mapigilang hindi maapektuhan sa mga sinasabi at ginagawa nito. Kaya nga pagkatapos mo akong sagutin, inalok na kita agad ng kasal. Ayoko nang makawala ka sa akin. Pagpapatuloy pa ng binata. Tama na nga yung pambobola mo, baka matunaw ako. Nakangusong sagot niya. Ba't naman ako titigil? Gusto ko na lagi kang nagbablush dahil sa akin. Bago pa muling makasagot si Mara ay biglang nagsalita ang ama ni Austin. Seeing you two makes me miss your mom, iho. Wika ng Ginoo na may malamlam ng ngiti habang pinagmamasdan sila ng anak nito. Tumikim si Mara at nahihiyang umiti sa matanda. I'm sorry, attorney. Itong si Austin po kasi. Bumaling sa kanya si Austin. What did I do? Gusto ko lang naman makita ni Dad kung gaano kita kamahal. Narinig nila ang mahinang tawa ng ama ng binata. Oh no. Don't apologize, Iha. I'm happy watching you and my son. Ngayon ko lang siya nakitang ganito kasaya. Isang ngiti lang ang naisagot ni Mara sa Ginoo. By the way, Iho, I've already talked to Gerard and her daughter. Jenny was devastated when she learned the news. But I'm sure she'll get over that. Pagpapatuloy ng matanda sa mas seryosong boses. Jenny? Baling ni Mara kay Austin. Yeah, she's the one I've been talking about. Yung anak ng kaibigan ni Dad na gusto niyang iset up sa akin. Sagot ng binata. Tumikim ang ama nito at bumaling kay Mara. Well, Jenny is a good woman and she's very fond of Austin. Naisip kong bagay siyang maging asawa ng anak ko. But now that Austin was engaged to you, wala nang dahilan para ireto ko siya sa ibang babae. I hope it's clear to you, Dad. Wala akong ibang babaeng pakakasalan kundi si Mara lang. She's the only woman I want in my life. Bueno, now that you're engaged, kailan niyo plano magpakasal? Maliit lang ang pamilya natin, kaya sana mabigyan niyo ako ng maraming apo. Nasamid si Mara sa huling sinabi ng ama ni Austin. Mabilis siyang dinaluhan ng binata. Baby naman, andito lang ako sa tabi mo kaya wag mo na akong isipin. Nakangising wika nito pagkatapos siyang abutan ng tissue. Pabirong napairap siya kay Austin na ikinatawa lang nito bago bumaling sa ama. Dad, wag mo masyadong binibigla si Mara. Darating din tayo dyan. Nagpasalamat si Mara na pagkatapos niyon ay napunta sa trabaho ni Austin ang topic ng mag-ama. Pagkatapos maghapunan ay sandali silang nagpahinga bago siya ihatid ni Austin sa guest room na tutuluyan. Naging member ka ba ng drama club dati? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang galing mo umacting? Ani Mara sa binata nang mapag-isa sila ng binata sa guest room. Ibinaba niya ang alagang pusa sa carpet at hinarap ang lalaki. Ngumisi sa kanya si Austin. Well, I told you, right? Just trust me on this. Fine. The Oscars award goes to you. Natatawang sagot niya. Sige na, magpapahinga na ako. Good night. Good night, Mara. And baby Matcha. I'll see you tomorrow. Pagkatapos magpalit ng damit pantulog, ay agad na nagpahinga ang dalaga. Subalit 2:00 ng madaling araw ay nagising siya. Bumangon siya para magtimpla ng gatas. Pagdating sa kusina ay nabigla si Mara nang maabutan doon si Austin. Muntik nang malaglag ang panga niya nang makitang abala ito sa paglalagay ng icing sa ginagawang cake. Austin, anong ginagawa mo? Are you baking a cake? Hindi makapaniwalang sambit ng dalaga. Mula sa ginagawa ay nag-angat ng tingin si Austin. Kita ang pagkataranta sa gwapong mukha ng binata nang makita siya. Mara, what are you doing here? Bakit gising ka pa? Nagising lang. Magtitimpla sana ako ng gatas. Ikaw, bakit gising ka pa? At bakit gumagawa ka ng cake? Tumikim si Austin.
Napansin niya na tila bahagyang namula ang leeg nito. I'm baking a cake for you. Napaawang ang mga labi ng dalaga. Ha? Para sa akin? It's already your birthday today, right? Balak sana kitang i-surprise mamayang umaga pagising mo. But you busted me. Nang mga sandaling yon, tila may mainit na bagay na humaplos sa puso ni Mara. Hindi siya makapaniwalang gagawin niya ni Austin para sa kanya. Well, pwede naman akong bumalik sa kwarto tapos magpanggap na hindi ko nakita tong ginagawa mo. Nakangising suwestyon niya sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Bahagyang natawa si Austin. No. Come on. Total, nandito ka na. Hintayin mo na lang ako matapos. Saglit na lang to. Tulad ng sinabi ni Austin, naupo siya sa harap ng binata habang pinapanood itong tapusin ang paglalagay ng icing sa cake. Hindi napigilan ni Mara ang ngiti sa mga labi habang nakapangalumbaba at nakatingin kay Austin. Marunong ka palang mag-bake? Tanong niya rito. Not really. Nanood lang ako ng tutorial sa YouTube. First time ko mag-bake ng cake. Talaga? Bahagyang umisi ang lalaki. I wanted to surprise you with a cake. So, pagtyagaan mo na kung hindi to perfect. It's the thought that counts naman, Mara. Don't worry, kakainin ko yan kahit anong lasa. Really? Oo naman. Siyempre, pinaghirapan mo yan eh. Ngumiti si Austin. Sweet naman ang Mara ko. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Anong Mara mo? What? Nakalimutan ng fiancé kita ngayon? Wala naman tayo sa harap ng daddy mo ah. Pero nandito pa rin tayo sa bahay niya. Fine. Sa huli ay nakangusong sambit ng dalaga. Ilang sandali pa ay natapos na si Austin sa ginagawa. Malaki ang ngiti ng binata nang iharap nito sa kanya ang ginagawang chocolate cake. Nilagyan nito yon ng kandila sa ibabaw at sinindihan. Happy birthday, Mara! Malambing na bati ni Austin. Sinalubong niya ang mata ng binata at ngumiti. Thank you, Austin. I can't believe you'd made an effort to do this, but thank you. Pagkatapos niyang hipan ng kandila sa cake, ay lumapit siya sa binata at binigyan ito ng halik sa pisngi. Again, thank you. Napansin niyang namula ang mukha ng binata sa ginawa niya. Napaatras tuloy siya at napakagat sa ibabang labi. Sorry. Na-appreciate ko lang talaga yung ginawa mo. Tumikim si Austin. No, Mara. I like it. Nabigla lang ako. But I like it. Pwede isa pa? Pagkatapos niyon ay ngumisi ito. Nagsirko ang puso ni Mara. Aba, demanding ka. Ikaw bang may birthday? Isa lang eh. Ang damot. Natawa ang dalaga. Ang laki mong tao pero ang galing mo magpa-cute, no? Fine. Total nag-effort ka naman talaga. Anya bago hinalikan ang kabilang pisngi ni Austin. Okay na? Nakaangat ng kilay na tanong niya sa lalaki. Pilit itinatago ang pag-iinit ng mga pisngi. Solve na po ako, birthday girl. Kindat nito sa kanya. Naglagay ito ng slice ng cake sa platito at iniabot sa kanya. What's your verdict? Okay ba ang lasa? Tanong ni Austin pagkatapos niyang tikman ang cake na ginawa nito. Masarap naman. Pasado para sa first timer. Really? Hindi mo lang ako binubola niyan? Hindi naman ako marunong mambola. Umangat ang sulok ng mga labi ng binata. So kapag sinabi mo na gwapo ako, ibig sabihin totoo talaga yun? Kailan ko naman sinabing gwapo ka? Sus, kunwari hindi naaalala. Natawa si Mara bago kumuha ng maliit na peraso ng cake at iniumang yun sa bibig ni Austin. Alam mo, kumain ka na lang. Nakangising isinubo ni Austin ang cake. Pwede na nga. Tila nasisiyahang wika nito pagkatapos dunukin ng kinain. See? I told you masarap. Wait, may icing ka pa. Gamit ang kamay ay wala sa sariling pinunasan niya ang icing na nasa sulok ng labi nito. Thanks, Mara. Ang sarap mong mag-alaga. Idinaan niya sa ngiti ang pagwawala ng puso. Ako lang to, Austin. Anya bago ito muling subuan ng cake. Pasado 3:00 na nang umalis sila sa kusina at umakyat sa ikalawang palapag. Take a rest, Mara. I-date pa kita mamaya. Nagdiwang ang puso ng dalaga sa sinabing yun ng binata.
Wow, talaga? Syempre, sa tingin mo sapat na yung cake na ginawa ko. I want your birthday to be memorable. Sa kabila ng hindi masukat na kasiyahan sa puso ni Mara, ay pinilit niyang makatulog nang muling mahiga sa kama. Magtatanghali na nang magising si Mara. Bago siya lumabas ng silid ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ina. Bumungad sa kanya ang mga magulang sa kabilang linya. Binati siya ng mga ito. "What are your plans for today?" Tanong kay Mara ng ina mula sa screen. Baka kumain lang ako sa labas, ma." Sagot niya rito. "Kasama mo si Jackie?" "Baka ako lang, ma. May lakad si Jackie." Kagat ang labing sagot niya. "Enjoy your day, anak." Pagkatapos niya magpasalamat sa mga ito ay nagpaalam na rin siya. Kung alam lang ng mga magulang kung sino ang kasama niya ngayon ay magugulat ang mga ito. Pagbaba niya mula sa guest room ay naabutan niya si Austin na nagkakape sa kusina. Good morning, Mara. Nakangiting bati ng binata. Kahit na bagong gising ito, ay hindi pa rin nabawasan ng kagwapuhan nito. Mabuti na lang at naisipan niyang maligo bago bumaba. Kain ka na para makapag-ready na tayo. Anito sa kanya. "Saan pala tayo pupunta?" Secret. Nakangiti lang na sagot nito. Kumunot ang noo niya. "Paano ko malalaman kung anong isusuot ko kung hindi mo sasabihin sa akin?" Kahit naman anong suot mo, maganda ka pa rin. Natatawang napairap siya. "Seryoso nga, Austin." Seryoso naman ako But fine, just wear something casual. Pagkatapos niyang kumain ng brunch ay nag-ayos na siya para sa lakad nila ni Austin. Hindi nagtagal ay umalis na rin sila ng binata. Pagkatapos ng 1 oras na biyahe ay nakarating sila sa isang sikat na theme park. "Really, Austin? Dito tayo magde-date?" Natatawang baling ni Mara sa binata. Come on, Mara. We're young at heart. Nakangiting sagot ng lalaki. Hindi tayo nagkaroon ng chance na makapunta sa theme park before bago kayo lumipat ng Cebu. So now I decided I'll bring you here on your birthday. Napangiti siya sa sinabi ng lalaki. "Alright, come on." Kinuha niya ang kamay nito at inakay ito papasok sa loob ng park. Isa-isa nilang sinakyan ang mga rides na naroon. Gabi na nang magpasya silang umuwi ni Austin. "I can't believe na sa edad ko to mag-e-enjoy pa ako sa makay ng rides." Wika ni Mara kay Austin pagpasok nila sa kotse nito. "Siyempre, ako yung kasama mo Sa halip na kontrahin ang binata ay ngumiti siya rito. "Oo, nag-enjoy akong kasama ka. Thank you for this day, Austin." You're welcome, Mara. Masuyong sagot ng binata. Sabi ni Jackie mahilig ka daw mag-travel at gusto mo daw magpunta ng Switzerland. Ngumiti siya kay Austin. "Oo, Switzerland ang dream destination ko. Kaso kulang pa ang ipon ko Well, I have something for you." Pagkasabi niyo ni Austin ay binuksan nito ang drawer ng sasakyan. Mula roon ay inilabas nito ang 2 plane ticket at inabot sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mara nang makitang ticket papuntang Switzerland ang ibinigay sa kanya ni Austin. "Ano to?" "That's my birthday gift to you." Malaki ang ngiting sagot ni Austin. Happy birthday, Mara. "Ha? Bakit may paganito pa? Akala ko ba yung singsing ng regalo mo sa akin?" Isipin mo na lang birthday gift ko sa'yo to sa mga nagdaang birthday mo. 16 years din yun Bakit 2 tong ticket? Siyempre kasama ako. I'll be the one treating you, right? Nag-init ang sulok ng mga mata ng dalaga. Bago pa niya mapigilan ng sarili ay niyakap na niya si Austin. Thank you. Thank you." "You're most welcome." Masuyong sagot ni Austin. Nang maramdaman niya ang paghaplos nito sa buhok niya, ay hindi na niya napigilan ang pagtakas ng luha sa mga mata. "Hey, umiiyak ka ba?" Nag-aalalang tanong ni Austin nang lumayo siya rito. "Is everything alright, Mara?" Masuyong hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. Ngumuso siya at nahihiyang umiling. "Wala, masaya lang ako." Tila naaliw ng umiti ito. "Ang iyakin naman ng baby Mara na yan Tahan na po, okay?" Umingos siya. Amot sa imo, Austin. Nakangising pinisil nito ang pisngi niya. Cute mo talaga magbisaya. Turuan mo nga ako. Tigilan mo ako. Nakangusong sagot niya. Subalit agad siyang sumeryoso
nang salubungin ang tingin ni Austin. But seriously, thank you for today, Austin. Taon-taon lumalabas ako ng bansa, but this is the best birthday I had in years. And that's because of you. Masuyong umiti ang lalaki. I'm glad I made you happy. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon dahil ikaw ang kasama ko. Sagot niya sa isip. Habang nakatingin kay Austin, ngayon ay sigurado na si Mara na tuluyan nang nahulog ang loob niya sa binata. Hindi na lang niya simpleng gusto si Austin, kundi mahal na niya ito. At sa bawat sandaling nakakasama niya ang lalaki, ay lalo pang lumalalim ang nararamdaman niya para rito. Nang gabing yon, sa kabila ng realisasyon ni Mara tungkol sa nararamdaman niya para kay Austin, ay nakatulog siya na may malaking ngiti sa mga labi. Kinabukasan, nag-request sa kanya ang binata na ipag-bake niya ito ng cookies. Nagawa mo nga mag-bake ng cake. Kaya mo rin gumawa ng cookies. Biro ni Mara sa binata. Gusto ko yung gawa mo. Hirit ng lalaki. Oo na, sige na nga po. Sa huli ay pagpayag niya. Lumuwang ang ngiti ni Austin. Kaya naman pagkatapos man ng halian, ay tumuloy si Mara sa kusina. Habang abala sa paggawa ng cookies ay naramdaman niya ang pagbalot ng braso ng binata sa baywang niya. Bango naman ng baby ko. Amoy chocolate. Wika ni Austin kay Mara. Nakapatong ang baba nito sa balikat ng dalaga. Sumirko-sirko ang puso ni Mara. Kasabay niyon ay tila sandamakmak na paru-paro ang nagpasukan sa singura niya. Paano hindi ako mag-aamoy chocolate at chocolate flavor tong cookies na ginagawa ko? Mahinang natawa si Austin. Tila kiniliti naman ang puso niya sa tawa ng binata. Lalo na nang maramdaman niya ang mainit na hininga nito sa balat niya. Bakit ba nakayakap ka sa akin? Tanong niya sa lalaki. I want to watch you closely para next time ikaw naman ang ipag-bake ko. Paano naman ako makakakilos ng maayos kung nakadikit ka? You can do it, baby. Sa halip na sumagot ay kinagat niya ang ibabang labi at pilit na ipinagpatuloy ang ginagawa. Nasa ganoon pa rin silang pwesto nang biglang pumasok sa kusina ang ama nito. Dad, bati ni Austin sa ama. Tumikim si Mara at napanguso sa naabutang eksena ng ama ni Austin. I'm sorry to bother you two. I just want to remind you about the party we'll be attending tonight. Anito kay Austin bago bumaling sa kanya. Bring Mara along with you, son. I will, Dad. Sagot ni Austin sa ama. Nabanggit na sa kanya ng binata ang party na dadaluhan nila mamayang gabi. Nang gabi ngang yon, isinama si Mara ni Austin sa party ng law firm na pag-aari ng ama nito. Ipinakilala siya ng binata bilang fiancé nito sa mga taong bumabati rito. You two look good together, iho. Wika sa kanila ng isang matandang abogado na ayon kay Austin ay isa sa mga partner ng firm. Thank you po. Nakangiting sagot ni Mara sa kaharap. Kung sana lang, totoo ang lahat ng to. Sambit niya sa isip. Sa gitna ng pagtitipon ay isang magandang babae ang lumapit sa kanila ni Austin. Austin, you're here in Manila. Nakangiting wika ng babae sa binata. Johnny. Kaswal na bati ni Austin dito. Natigilan si Mara sa sinabing pangalan ni Austin. Kung ganon, siya pala ang babaeng inirereto kay Austin. Ani Mara sa isip. Jenny, I would like you to meet Mara, my fiancé. Baby, this is Jenny, anak ng kaibigan ni Dad. Wika ni Austin. Bumaling kay Mara ang babae at agad na nawala ang ngiti sa mga labi nito. Wait, bakit parang familiar ka? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Jenny nang magtagal ang tingin nito sa mukha niya. Oh, I remember now. Ikaw yung naging tagapag-alaga ni Austin dati, di ba? Yung anak ng dating sekretary ng daddy niya? Tumikim si Mara bago maliit na ngumiti sa babae. You're right. Ako nga yun. Habang nakatingin sa babae ay unti-unti niya itong namukaan. Ilang beses na niyang nakita noon ng babae dahil kaklase ito ni Austin at madalas ring pumunta sa bahay ng mga sibilyan noon kasama ang ama nito. And now, you're Austin's fiancé? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Jenny. Is there a problem with that, Jenny? Seryosong tanong ni Austin sa babae. Agad na bumalik ang ngiti sa mukha ng babae nang tumingin ito kay Austin. Nothing, Austin. Nagulat lang ako na siya pala ang sinasabi ni Tito Augusto na fiancé mo. Anyway,
I'll see you two around. Pagkatapos niyon ay nag-excuse ang babae. So that was Jenny. Hindi ko siya agad namukaan. Lumaki siyang napakagandang babae. Wika ni Mara kay Austin. Seryoso kang hindi mo siya gusto? I don't like her. Sagot ng binata bago bumaling sa kanya at ngumiti. Di hamak na mas maganda sa kanya ang kasama ko ngayon. Nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi ng binata. Ayan ka na naman sa pambobola mo. Pabirong irap niya rito. It's true, Mara. You look stunning in that blue dress. Bulong sa kanya ni Austin. Ngumiti siya at humarap sa binata. Ikaw din naman, ang gwapo-gwapo mo tonight. Siyempre naman, nagpagwapo talaga ako. Ayokong tumingin sa ibang fiancé ko eh. Don't worry, loyal po sa'yo tong fiancé mo. Lumawak ang ngiti ni Austin. Really? That's good, baby. Come on, let's go eat. Pagkatapos nilang kumain ay nag-excuse si Austin para sagutin ang tawag mula sa pinsan nito. Mag-isa si Mara sa mesa nila ni Austin nang lapitan siya ni Jenny. I can't believe ikaw ang tinutukoy na fiancé ni Austin, Mara. Wika sa kanya ng babae nang maupo ito sa tabi niya. Oh wait, I should call you Ate Mara, right? Respeto na lang sa matatanda. Nakangising pagpapatuloy nito. Napaawang ang labi ni Mara sa sinabi ng babae. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit kahit ubod ito ng ganda ay hindi ito nagustuhan ni Austin. Masama pala ang ugali nito. I don't really mind kung anong itawag mo sa akin. Tipid na sagot niya kay Jenny. Sure, I'll call you Ate Mara din. Nakaangat ang kilay nang umiti ang babae. So tell me, paano ka naging fiancé ni Austin? Ginayuma mo ba siya, Ate Mara? Excuse me? Well, obviously, hindi ko alam kung bakit nagustuhan ka ni Austin. Bukod sa hindi ka naman ganun kaganda, di hamak na mas matanda ka sa kanya. So I'm curious kung paano nagustuhan ni Austin ang matandang tulad mo. Nagpintig ang ugat sa noon ni Mara sa pang-iinsulto sa kanya ng babae. Bakit hindi si Austin ang tanungin mo tungkol sa bagay na yan? Nagkibit balikat si Jenny bago siya pasadahan ng tingin. You know what? I don't think mauuwi sa kasalang relasyon nyo. Soon, Austin will realize na hindi siya bagay sa matandang tulad mo. At sinong bagay sa kanya? Yung kagaya mo na plastic at masama ang ugali? Sagot niya sa babae bago ngumiti rito. I don't think so, dear. Tila sasagot pa si Jenny nang matanaw nila ang papalapit na bulto ni Austin. Tumikim ito at binigyan siya ng tingin bago umalis sa tabi niya. Were you just talking to Jenny? Tanong ni Austin nang makalapit sa kanya. Tipid nang ngumiti siya sa lalaki. May sinabi lang. Really? What did she say? Nothing important. Pagsisinungaling ni Mara. Sa sinabi niyang yun ay hindi na nagtanong pa ang binata. Ilang sandali pa ay natapos na ang pagtitipon. Mara, are you okay? Parang tahimik ka. Puna kay Mara ni Austin habang sakay sila ng kotse pauwi ng bahay ng mga ito. Okay lang ako. Medyo napagod lang. Hindi ako sanay sa mga ganoong party. Pagsisinungaling niya. Are you sure? Or did something happen? You've been awfully quiet since I saw you talking to Jenny. Ang totoo ay hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Jenny. Kahit naiinsulto siya sa babae, ay alam niyang may katotohanan ng sinabi nito, na hindi siya bagay kay Austin. You can be honest with me, Mara. May sinabi ba siya sa'yo? Tanong ng binata. Babalik na tayo sa Cebu bukas. Hindi mo ba mamimiss tong Manila? Sa halip ay tanong niya kay Austin. Hindi. Why would I miss Manila when I'm happy in Cebu? Napangiti siya sa sinabi nito. Talaga? Love mo na agad ang Cebu? Paano hindi ko mamahalin? Nandun yung taong mahal ko. Natigilan siya sa sinabi ni Austin. What do you mean? May babae kang gusto sa Cebu? Ngumiti ang binata at tumango. Yeah. Sa isang salitang yun ni Austin ay tila may tumarak ng kutsilyo sa puso ni Mara. Hindi niya inaasahan ng pahayag na yun ng binata. Sa nagdaang mga linggo ay gumawa siya ng paraan para mahulog sa kanya si Austin. Tapos ngayon ay malalaman niyang may babae na palang nakabihag sa puso nito. At taga Cebu pa. Sino? Kilala ko ba? Sumulyap sa kanya ang binata. Yeah, you knew her.
Kung ganun, katrabaho natin? Sasabihin ko sa'yo kapag sinabi mo sa akin kung anong problema mo. Sagot ni Austin. Inihinto ng binata ang sasakyan. Napansin niyang nasa tapat sila ng isang sikat na parke sa lungsod. Akma siyang muling magkakaila nang bumaling sa kanya si Austin at seryosong sinalubong ang mga mata niya. You can't lie to me, Mara. I know something happened there. So what is it, baby, huh? Dahil sa endearment ni Austin at malambing na tono nito, ay tuluyang bumigay ang puso ni Mara. I'm sorry, Austin, but I'm in love with you. Pag-amin niya sa lalaki. Nang unang beses na nagkita tayo pagkatapos ng 16 years, may iba na agad akong nararamdaman para sa'yo. Habang nakakasama kita, lalo ako nagkakagusto sa'yo. Hanggang sa narealize ko na lang na mahal na pala kita. Lumunok siya para alisin ang bikig sa lalamunan. Yeah, I fell in love with you despite the idea that I'm way older than you. And you're the same kid I used to take care of before. Yun ang dahilan kung bakit ako pumayag na magpanggap na fiancé mo. Dahil nagbabaka sakali ako na kapag nagkalapit tayo ng husto, mahulog din ang loob mo sa akin. Sinalubong niya ang mga mata ni Austin at malungkot nang umiti. Pero narealize ko na hindi tayo bagay sa isa't isa. I mean, look at our age gap. I'm way older than you. And now you're telling me you're already in love with another woman. Pagpapatuloy niya. Humugot si Mara ng malalim na hininga para pigilan ang pagbagsak ng namumuong luha. Subalit napakunot ang noo niya nang mapansing nakatulala sa kanya si Austin. Hey, wala ka bang sasabihin? Untag niya sa lalaki. Tumikhim si Austin. First of all, you're in love with me. Sinabi ko na, di ba? Kailangan ko pa bang ulitin? Paiyak na ako dito tapos hindi mo pala naintindihan ang sinabi ko. I heard it perfectly, Mara. Gusto ko lang makasigurado. Tumikhim ang dalaga at tumango. Tutal ay nagtapat na siya. Wala na siyang maitatago kay Austin. At least kahit masaktan siya ay wala siyang panghihinayangan dahil ipinabatid na niya sa binata ang nararamdaman. Mahal kita, Austin. Gumuhit ang masuyong ngiti sa mga labi ng lalaki. Well, I'm in love with you too, Mara. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Niloloko mo ba ka, Austin? Akala ko ba may mahal ka ng iba? Oo nga. And that woman is you, Mara. Ako? Oo. Sino bang lagi mong kasama sa Cebu? Ikaw lang naman, di ba? Sa tingin mo may pagkakataon pa ako makipag-date sa ibang babae. Lahat ng oras ko kung wala sa trabaho ay nasa iyo. Pero paano nangyari yun? How did you fall in love with someone like me? Let me tell you something, Mara. I've been in love with you since I was 9. Nalaglag ang panga ng dalaga sa bagong revelasyon ni Austin. What? Anong sinasabi mo dyan? Do you remember our last conversation 16 years ago? Nung nagpaalam ka sa akin? I told you that when I grow up, I will look for you and I will marry you, right? Wala sa sariling napatango si Mara nang maalala ang memoryang yon sa isang sulok na bahagi ng utak niya. I was too young back then, but my heart already knew what love is, Mara. Sa nakalipas na mga taon, hindi ko nakalimutan ang pangakong yun sa'yo. Sa nakalipas na mga taon, hindi ka nawala dito sa puso ko. You're not just my first love. You're my only love, Mara. Nang bumalik ako dito sa Pilipinas, hinanap kita. When I found out you're here in Cebu, I went here to follow you. Hindi coincidence sa pagkikita nating dalawa. I looked for you, and I followed you. When we finally met again after 16 years, I promised myself that I will make you fall for me. Kaya ginamit kong dahilan ng pagrereto sa akin ni Dad, para lalo akong mapalapit sa'yo. Nang matapos magsalita si Austin ay tuluyang bumagsak ang mga luha ni Mara. Sa pagkakataong yun, alam ng dalaga na luha yun ng kaligayahan. Mahal kita, Mara. Mahal ka ng batang puso ko noon, at mas lalong mahal kita ngayon. Buong pagmamahal na pahayag ng binata. But I'm way older than you, Austin. Plus yaya mo pa ako noon. And last night, Jenny told me I'm not suited for you. And I think she's right. Who cares if you're older than me? I know it sounded cliché, but love knows no age and boundaries.
I don't care if you're 8 years or 10 years or 20 years older than me. I'd still love you regardless. Walang sino man ang may karapatang magsabi na hindi ka bagay sa akin o hindi ako bagay sa'yo. No one can give an opinion about my love for you. Hinawakan nito ang pisngi niya at masuyong hinaplos yun. Remember that, baby, okay? Sunod-sunod na tumango siya kay Austin. Mahal na mahal kita, Austin. Thank you for loving me. Thank you for waiting for me, love. I can't wait to marry you and make you mine. Magpapakasal tayo? Napaawang ang mga labing tanong ni Mara sa lalaki. Masuyong ngumiti ang binata. My father knows we're already engaged. Bakit hindi pa natin totohanin? So, will you marry me, baby? Of course I will. Walang pag-aalinlangan at buong pusong sagot niya sa lalaki. I love you so much, Mara. Thank you for loving me back. I promise I will love and take care of you with all my heart. Buong puso at sinserong pahayag ni Austin bago nito sinakop ang mga labi niya. Hindi mabilang kung ilang matamis na halik ang pinagsaluhan nila ng lalaking minamahal bago sila nakauwi sa bahay ng ama nito. Napakasaya nila at wala silang pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, nagmamahalan sila. Sabi nga sa quote, relationship should be judged by maturity, not by age difference. Bahala na ang mga tao sa iisipin nila. Basta masaya sila at nagmamahalan. Hindi nila sasayangin ng pagkakataon na muli silang pinagtagpo ng tadhana after 16 years. Isang linggong lumipas, inanunsyo ni Austin sa mga katrabaho nila ang pagpapakasal nila. Ikanabing laman yun ng karamihan ay naging masaya ang mga ito para sa kanilang dalawa ng binata. Nasurpresa din ang mga magulang ni Mara pag uwi ng mga ito ng Cebu. Subalit katulad ng pagtanggap kay Mara ng ama ni Austin, ay malugod na tinanggap din ng mga magulang niya ang binata. 2 buwan ang lumipas, ginanap ang engrandeng kasal ni Mara at Austin sa sikat na Basilica Minore del Santo Niño de Cebu Church. Pagkatapos ng kasal ay lumipad ang mag-asawa sa Switzerland para sa kanilang honeymoon. 3 buwan matapos ang honeymoon nila, ay agad na nagdalang tao si Mara. Bago matapos ang taon, ay isinilang ni Mara ang malusog na triplets, na sinundan pa ng 2 anak sa durasyon ng pagsasama nilang mag-asawa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.